Sagot, para magsibak ng kahoy. Paano ako napunta dito? Dinala ka ni Elizabeth. At bakit ako nandito? Dahil mas masarap sa kamay ni Andres ang espada kaysa palakol kapag nagsisibak. Nalilito ako. Nalilito ako. Pagkatapos mag-imagine at mawala ng pag-asa, naging espada ulit si Alpha. Sumigaw siya sa takot, lumipad palayo. Gusto kong umalis sa nakakatakot na lugar na ito. Nagtaka si Andres, hindi maintindihan kung bakit tumakas si Alpha. Ha, umalis ka na? Paano na ako mag-aaral ng swordsmanship ngayon? Aish, iisa na nga lang ang espada kong magagamit, tumakas pa. Balik sa labanan, hindi kalayuan sa bahay ni Andres. Matinding labanan sa pagitan ng resentful spirit na si Dalisay at ng high-tech na super aso na si Bantay. Sa harap ng malalakas na atake ni Bantay, nahihirapang dumpensa si Dalisay. Sinubukan niyang suyuin si Bantay. Talaga bang gusto mong maging alalay habang buhay? Makipagtulungan ka sa akin, sirain natin ang lugar na ito, tapos paghatian natin ang mundo sa labas. Tumawal lang si Bantay, parang sinasabing, hindi, salamat. Marami pa akong katawan sa bahay. Kung masira ako, papalitan lang. Laban kung laban. Ang matakot, umuwi. Nakita ni Dalisay na hindi umubra ang suyo, nainis. Talagang walang utang na loob. Inalok lang kitang makipagtulungan dahil gusto kong makatipid ng oras. Iwinasiwas ni Dalisay ang palakol, naghanda ulit. Hindi ibig sabihin nito na takot ako sayo. Wood splitting chop, isang malakas na hiwa na may itim na enerhiya ang bumaba kay Bantay. Papalapit na ang hiwa, tumalon si Bantay sa gilid, madaling naiwasan ang atake. Pero hinati nito ang buong damuhan. Tiningnan ni Bantay ang atake, nag-analyze. Analyze ang damage. Ayos, ang lalim ng atake ni Dalisay. Tumagos sa fossil layer ng dinosaur hanggang sa lava layer ng Earth. Kung hindi mapipigilan, tatama ito sa mantle at magiging sanhi ng pagsabog ng magma, magdudulot ng abnormal na pagbabago sa crust at lindol, na makakaapekto sa buhay ng master. Nakita ni Bantay na seryoso ang epekto, nag-alala. Mula sa likod niya, may bumukas na maliit na butas, isang robotic arm ang lumabas, bumaba sa malalim na hiwa ni Dalisay. Hinawakan ng braso ang atake at sinimulang sipsipin ang enerhiya nito. Ang galing ni Bantay. Muling umatake si Dalisay. Hahaha, hindi ka na makakatakas ngayon. Muli niyang ginamit ang wood splitting chop. Nakita ni Bantay ang isa pang atake, mula sa gilid ng katawan niya, may lumabas na namang butas. Isa pang robotic arm ang lumabas. Hinawakan nito ang atake ni Dalisay, pinigil, at sinipsip din ang enerhiya. Ang tindi ng alaga nila. Isang kamay sa itaas, isang kamay sa ibaba, sabay na sinisipsip ang dalawang atake. Ang dalawang malakas na atake na kayang talunin si Clara ay madaling naharang at nasipsip pa ni Bantay. Pagkatapos masipsip ang dalawang atake, bahagyang tumaas ang enerhiya ni Bantay. Nakita ni Dalisay na nasipsip ni Bantay ang atake niya, lalo siyang nagalit. Nasipsip niya lahat ng atake ko? Imposible. Kinamot ni Bantay ang tenga. Hehe, ang sarap ng atake mo. Bilang pasasalamat, kung aalis ka ngayon, palalagpasin na kita. Pero hindi pa rin sumuko si Dalisay. Ang teknik na to ay para sana sa walang pusong lalaking yun, Andres. Ngayon, wala akong pagpipilian kundi gamitin ito para puksain ka, asong humaharang sa daan ko. Ang pag-asang paulit-ulit na nawawasak, ang walang katapusang paghihirap sa paghihintay, ang lungkot at galit sa pagiging inabandona, lahat ng ito, ang sama ng loob na naipon sa loob ng 500 taon, magtitipon sa isang punto at sisubog ng isang beses. Parang balewala pa rin kay Bantay ang atake ni Dalisay. Mabahong aso. Pagkatapos mong matikman ito, malalaman mo na mas masarap pa palang mamatay sa hiwa ko kanina. Resentment Annihilation Snow. Isang malakas na enerhiya ang kumalat sa paligid. Ang tindi ng aura ay bomb-alot sa buong lugar. Ang lahat ng lakas ay nagtipon sa isang sinag ng sama ng loob, bumaba kay Bantay. Sabi ni Bantay, okay. May kinuha siya mula sa loob ng katawan niya. Naghalungkat siya, ano kayang ilalabas niya? Bigla siyang naglabas ng maliit na salamin, may mukha pa niya sa hawakan. Super smooth mirror made by Andres. Itinaas ni Bantay ang salamin para salagin ang buong lakas na atake ni Dalisay. Pagkatama sa salamin, agad itong tumalbog pabalik. Muntik nang tamaan si Dalisay. Sa sobrang hindi makapaniwala, natulala siya. Ang mata sa palakol ay parang matatanggal na. Ang atake na ibinalik ni Bantay ay tumagos sa mga ulap, sa atmosphere ng Hero Continent, at sinira pa ang isang planeta sa kalawakan.
Kung ganito kalakas si Bantay noong lumaban sila ni Elizabeth, baka abo na lang si Elizabeth ngayon. Tulala si Dalisay. Ang 500 taon kong sama ng loob, gano'n na lang, nawala? Ayon sa akin, ang dahilan ng galit ng Palakol kay Andres ay dahil dinala ni Elizabeth ang banal na espada kay Andres, ginamit ni Andres ito pang sibak, at iniwan ng Palakol kaya ito naghiganti. Pero hindi pa tapos, biglang may umugang na parang alisi. May bago na namang laruan si Bantay. Nag-aalalang lumingon si Dalisay. Drones, mukhang nakakatawa si Bantay. Nagalit si Dalisay, iwinasiwas ng Palakol. Ano na naman yan? Pupuksain ko kayong lahat. Biglang naglabas ang mga drone ni Bantay ng isang energy cage. Force field control. Gravity 10x Earths. Hindi makagalaw si Dalisay. Si Bantay naman, nakahiga, nakapatong ang 2 kamay sa likod ng ulo, tinitingnan si Dalisay. Grabe, galit na babae. Ikaw siguro ang pinakamalakas na invader na nakaharap ko. Buti na lang, nag-level up din ako. Hanggang dito na lang. Dinagdagan pa ng mga drone ang enerhiya. Force field control, gravity 50x Earths. Pilit na lumalaban si Dalisay. Ha ha ha, kaya ko to. Ang 500 taon kong paghihiganti ay hindi pwedeng matapos ng ganito. Umabot sa 100x, hindi na kinaya ni Dalisay, sumigaw sa desperasyon. Arg. Hindi na rin kinaya ng Palakol ang puwersa, nabaluktot ito. At, nabasag, wala ng sandata, nawala ng sisidlan si Dalisay. May pag-asa pa kayang mabuhay siya at makabalik kay Andres? Tapos na ang trabaho. Nagunat si Bantay. Ang mga invader ngayon, palakas ng palakas. Kailangan kong bumalik sa basurahan para kumuha ng mga materyales na tinapon ni Master para mag-upgrade. Aba, nagsisikap din pala to. Biglang, mula sa ilalim ng lupa malapit doon, may kamay na sumulpot. Nagulat si Bantay. Hindi pa patay? Si Clara pala. Mukhang buhay pa. Nailigtas siya ng lucky pendant sa leeg niya. Mukhang dadalhin siya ni Bantay kay Andres para palakasin pa. Nabasag na ang pendant ni Clara. Lucky pendant, S-Class super equipment. Ang mga bulalakaw na naglalaman ng Lucky Stardust ay dumadaan sa Hero Continent kada 10 taon. Nakakolekta ang Holy Sword ng sapat nito sa mga paglalakbay niya at ipinagawa sa hari ng mga duwende. Sinasabing pinapataas nito ang swerte ng may suot. Bumalik sa bahay ni Andres. Sa loob, nakahiga si Elizabeth, nanunood ng pelikula, kumakain ng chips, nag-e-enjoy. May ad pa sa TV. Nainis si Elizabeth sa ad. Isa na namang ad. Kailangan kong sabihan si Andres na I-member ako. Muling isinubo ang kamay sa supot ng chips, pero wala nang laman. Tiningnan niya ang supot, wala na talaga. Ang bilis maubos. Tiningnan niya ang ilalim ng supot, nandoon pa ang pinaka-esensya. Alam niyo naman siguro kung ano yun yung mga durog na pinaghalong alat. Katulad ko rin. Ang sarap ng mga mumo. Kinuhit ni Elizabeth ang mga mumo at season ng gamit ang daliri, tapos isinubo. Kitang-kita sa mukha niyang sarap na sarap siya. Ang sarap talaga ng mga huling mumo na may maraming pampalasa. Pagkatapos ng huling mumo, nirolyo niya ang balat, itinapon sa basurahan. Tumayo siya, isinuot ang tsinelas. Teka, parang magkamukha sina Andres at Elizabeth sa tsinelas. Tumayo si Elizabeth, lumabas para hanapin si Andres. Naisip niya, siguro ngayon, pinahihirapan na si Andres ng pag-eensayo ng espada. Siyempre naman, dati, para harapin ang hamon mo, pinagdaanan ko ang mahigpit na pagsasanay para maintindihan ang landas ng espada. Kapag hindi na niya maintindihan at gusto nang sumuko, saka ako lalabas para gabayan siya. Haha, isipin mo, mas malakas talaga ako. Lumabas si Elizabeth, kumpiyansa. Nagtatamad ka ba sa pag-eensayo? Kamusta na? Nandito ako para i-check. Itinaas ni Andres ang kamay, sumenyas na tumahimik. SSSHH. Tiningnan siya ni Elizabeth, nagtataka. Anong ginagawa niya? Nakita niya si Andres na naka-lotus position sa lupa. Hindi ba sabi ko mag-ensayo ka ng espada? Bakit ka nakaupo dyan? Hindi pa rin pinansin ni Andres si Elizabeth. Nakaupo lang siya, nagme-meditate. Ang Tai Chi sword ay matagumpay niyang na-master. Lumapit si Elizabeth. Hoy, kinakausap kita. Tapos nag-isip siya. Alam ko na. Siguro nabigo ka kaya nahihiya ka at umiiwas? Okay lang, nagbago na isip ko. Basta yumuko ka at humingi ng payo, handa pa rin kitang turuan ng ilang galaw. Sigurado ako, pagkatapos mong matuto, makakatakbo ka na sa labas ng walang kinatatakutan, ayon sa 3 kasunduan natin dati.
Maya-maya, natapos na si Andres. Huminga ng malalim. Parang hindi narinig si Elizabeth, nagtanong. Elizabeth, anong sinasabi mo kanina? Pasensya na, kalalabas ko lang sa meditative state ng Tai Chi exercise. Medyo napahiya si Elizabeth, nainis. Ganun ba? Mukhang akala mo magaling ka na, ha? Pero huwag mong ipagkamali, ang gusto mong matutunan ay swordsmanship. Walang maitutulong ang pagme-meditate dito. Biglang iwinasiwas ni Andres ang sanga sa harap ni Elizabeth, may mapang-asar na mukha. Hehe, sinong nagsabing walang silbi? Ang inensayo ko ay Tai Chi, ang pinaka-importante ay paglinang ng isip. Habang kumakain ka ng chips at nanonood ng TV, natutunan ko na ang buong 13 moves at naging bihasa pa. Gusto mo bang patunayan ko sa'yo, tapos bigyan mo ako ng payo? Pumayag si Elizabeth, mayabang sa isip. Sige, dahil gusto mong ipahiya ang sarili mo, hindi kita pipigilan. Sa kasing ikling panahon, akala mo ba na master mo na ang sword skills sa pamamagitan lang ng pag-practice ng mga hiwa? Haha, pinaikot-ikot ni Andres ang sanga, mukhang magaling. Nagsimula siyang ipakita ang mga galaw ng Tai Chi sword. Ang pinaka-importante sa pag-eensayo ng Tai Chi sword ay panatilihing kalmado ang isip. Pumikit siya, nagsimula. Unang posisyon, dragonfly taps the water. Pagkasimula pa lang ni Andres, nagbago na ang paligid. Agad na nagbago ang eksena nang ilabas niya ang galaw. Nandoon si Elizabeth, nadala sa mundo niya. Kakalabas pa lang ng teknik, pumasok na agad sa realm. Sa bagay, ikaw ang legendary hero, sanay na ako rito dahil matagal na tayong magkasama. Pero sa ganitong kalmadong estado, wala man lang panganib. Nasaan ang pinsala ng mga sword moves? Ikalawang posisyon, Willow in the Breeze. Muling naglabas ng galaw si Andres, nagbago ulit ang mundo sa loob. Ikatlong posisyon, Swallow catches insects. Isa pang galaw, nagbago na naman ang eksena. Mga ibon ang lumitaw, lumilipad sa paligid. Ikaapat na posisyon, Wind sweeps lotus leaves. Agad, isang bugso ng hangin ang umihip, tinangay ang mga dahon ng lotus sa tubig, lumipad sa paligid ni Andres. Ikalimang posisyon, Welcoming the wind, cleansing the dust. Sa langit sa loob ng mundo ni Andres, lumitaw ang isang umiikot na ulap, parang aipo-aipo. Nagsimula nang mag-alala si Elizabeth. Nagbago na naman ang realm. Sunod, umupo si Andres, nagbago rin ang aura sa paligid. Nagsimula siyang iwagayway ang sanga, sumunod din ang agos ng tubig. Ika-6 na posisyon, Sudden Thunder and Lightning. Mula sa ulap kanina, nagsimulang lumitaw ang mga kidlat. Sa tubig sa paanan ni Andres, may mga alon na lumitaw, napapalibutan ng kidlat. Naisip ni Elizabeth, paano niya narating ang level na ito sa kasing ikling panahon. Kailangan kong pigilan to. Itinaas niya ang kamay, lumitaw ang pulang mahika. Gumawa si Elizabeth ng espada gamit ang mahika, lumitaw din ang sungay na katangian ng mga demonyo. Sige, kung ganon, tuturuan kita ng kaunti. Nagsimulang tumulo ang mga patak ng tubig sa sanga sa kamay ni Andres. Ika-7 posisyon, Azure Dragon emerges from water. Ang tubig sa ibaba ay nagsimulang umalo ng malakas. Pagkatapos, isang higanteng dragon na gawa sa tubig ang lumitaw sa likuran ni Andres. Hindi nagpatalo si Elizabeth, pumasok na sa combat state. Ginamit niya ang Demon Sword, World Annihilation. Sa langit, lumitaw ang isang pulang ulap na kasing tindi ng ulap ni Andres kanina. Mula sa ulap, isang higanteng pulang kuko ng dragon ang lumitaw. Sumunod ang isang buong pulang dragon. Demon Dragon descends. Naglabas ito ng nakakatakot na aura, tumingin sa Azure Dragon ni Andres. Dalawang dragon na may malakas na presensya ang sumugod sa isa't isa. Sino kaya ang mas malakas? Pagkatapos ng isang sagupaan, umatras silang dalawa. Kumislap ang mata ng Demon Dragon. Hindi nagpatalo ang Azure Dragon, umungol para ipakita ang lakas. Nagulat sa lakas ng Azure Dragon, ang malakas na Demon Dragon ni Elizabeth ay natakot at nawala, naging pulang usok. Natalo ng Azure Dragon ang Demon Dragon. Sa loob ng tahimik na mundo, nagkatinginan silang dalawa. Medyo nainis si Elizabeth. Hindi ba't hindi makatarungan na naging ganito kaina ang swordsmanship ko sa harap mo? Muling pumikit si Andres, bumigkas ng mantra. Kapag kalmado ang isip, walang pagod, kapag kumikilos, walang gulo. Isang kilos, isang tahimik, libo-libong pagbabago, hindi nagagalaw, para lang maintindihan ang katotohanan ng Tai Chi. Pagkatapos ng mantra, nagpatuloy si Andres sa paglabas ng galaw. Sa dulo ng sanga na dumadampi sa tubig, bahagyang gumalaw ang tubig.
Pagkatapos isang buwan sa ilalim ng tubig ang dahan-daang umahan. Ikawalong posisyon, catching the moon in the water. Pagkalipas ng ilang segundo, lumipad ang buwan mula sa tubig kasabay ng galaw ni Andres. Nagsimulang magbago ulit ang eksena sa loob ng mundo. Lumitaw ang lupa at bato, parang nawala ng gravity, nagsimulang lumutang. Nagsimula silang higupin ng buwan. Nagngalit ang ngipin ni Elizabeth sa galit. Andres, niloloko mo na naman ako ha. Pero pagdating sa swordsmanship, nagkamali ka ng pinili. Samantala, mabilis na lumaki ang buwan, lumakas din ang hila nito. Nakita ni Elizabeth na hindi na biro ito. Susunod, magseseryoso na ako at hindi nakita pagbibigyan. Pagkasabi noon, nahigop din si Elizabeth ng buwan. Nakita niyang naapektuhan na naman siya ng teknik ni Andres, nagulat. Hindi niya mapigilan ang lakas na nilikha ng buwan ni Andres. Nagalit siya, nagmura, lintik. Si Andres naman, kalmado lang doon. Nagpumigla si Elizabeth para makawala. Gusto mong kontrolin ako gamit ang gravity? Asa ka pa? Biglang, nagbago na naman ang realm. Naramdaman ni Elizabeth na may mali. Hindi tama. Tumingin siya ulit, nakita niyang nakatayo na sila ni Andres sa ibabaw ng buwan, natulala. Nagpalit na naman ang domain ng isang to. Ang laki na ng buwan ngayon, ang liit nilang dalawa doon. Muling iwinasiwas ni Andres ang sanga. Habang ginagawa ang mga galaw ng Tai Chi sword, naging kalmado at malawak ang kanyang isip. Nagsimula niyang maintindihan ang mga misteryo ng natural na batas. Pagkalipas ng ilang segundo, isa pang sword move ang ginawa ni Andres. Ika-9 na posisyon, shooting stars chase the moon. Agad, maraming bulalakaw ang nagsimulang bumagsak sa buwan. Medyo kinabahan na si Elizabeth. Bawat bulalakaw ay maihahalin tulad sa world-destroying magic ko. Tapos ang dami pa. Ang lalaking bulalakaw ay bumagsak ng napakabilis at may matinding lakas. Hindi na ito pwedeng balewalain ni Elizabeth. Itinuon niya ang lakas, nagseryoso na, ginamit ang buong lakas, pumasok sa kanyang complete combat form, na may pinakamataas na stats. Demon God King form. Iwinasiwas ni Elizabeth ang espada, sinalubong ang bulalakaw. Kasalanan ko na minamaliit kita. Pero kung akala mo sa ganitong paraan matatalo mo ako sa larangan ng swordsmanship. Isang magaang hiwa lang ni Elizabeth, nahati ang bulalakaw. Pero, pagkatapos ng isang hiwa, ang dami pa ring bumabagsak. Lubos kang nagkakamali. Nagpatuloy si Elizabeth sa paghawak ng espada, sumugod.